Matapos ang naranasang malawakang pagbaha kamakailan sa Quezon City, bunsod ng ulang dala ng habagat at mga bagyo, bumuo na ang lokal na pamahalaan ang task force na tututok sa problemang ito. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Ryan? Tama ka dyan, Daniel. Bumuo na nga ng task force ng Quezon City na tututok sa pagtugon sa pagbaha. Di matapos nga na makaranas ng malawakang pagbaha ang QC dahil sa habagat at magkakasunod na bagyo. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, magiging trabaho ng task force ang mag-analyze ng data at alamin kung bakit may mga lugar na binabaha na dating hindi naman binabaha. Sabi pa ni Belmonte, Daniel, malaki naman ang pinagbago ng Quezon City. Sa tulong na rin ito ng kanilang 172 flood mitigation projects na nagkakahalaga ng 4.2 billion pesos. Paliwanag pa niya, kung dati ay 4 na araw ang inaabot sa paghupa ng baha, ngayon ay 1.5 araw na lang ang inaabot sa paghupa ng baha. Sa nakalipas na bagyo at habagat, umabot sa 72,000 cubic meters ang naitalang dami ng ulan sa QC dahilan ng pagbaha. District 1 ang pinaka-naapektuhan at District 4. Sa kabuuan ay aabot sa 38,000 individuals ang naapektuhan ng magkakasunod na sama ng panahon. Umabot naman sa mahigit 10,000 pamilyang inilikas. Katumbas ito ng nasa 30,000 individual mula sa 63 barangay. Dahil sa matinding pagbaha, 2 na ang naitalang nalunod. Isang ginang naman ang inatake sa puso habang nasa evacuation center. Habang 2 minor de edad ang hinahanap pa ng rescue teams. Itong nakarang araw ay nagdeklara na ng state of calamity ang lungsod ng Quezon dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Layo ng deklarasyon na mapabilis ang pagpapalabas ng emergency funds para sa disaster response sa lungsod sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Daniel, ang pinakahuling datos naman pagdating sa infrastructure damage ay umaabot na sa 125 million pesos. Yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Quezon City Hall. Balik sa iyo, Daniel. Maraming salamat at ingat, Ryan Lesiges.